From this to this. Ba't ayaw mawala yung kalat? Ba't sa iba napakabilis? Ay, mga Marikoy, nung isang araw nga naayos na namin itong cabinet ni Jace. Kapag declutter na ako, tandami ko natanggal ng mga damit niya. Ngayon naman, mga Marikoy, inumpisa ni Ate Christine yung kabilang cabinet na punong-puno ng comforter. Bukod sa comforter, madami nga din palang nakalagay dito na ginagamit namin na sapin sa kama. Kailangan ko kasi itong cabinet na ito para sa paparating namin na pangalawang baby. At bago namin ginawa ito, mga Marikoy, sinabi at pinagpaalam namin kay Jace. Ayoko kasing mabigla siya sa mga pagbabago at gusto ko, mga Marikoy, gusto niya din yung ginagawa namin. In fairness naman sa kanya, wala siyang reklamo dahil excited din siya sa magiging kapatid niya. Hindi siya nagrereklamo, mga Marikoy, nang gugulo lang siya sa pagliligpit namin ni Ate Christine. At dahil nailabas na ni Ate Christine lahat ng laman ng cabinet, ako naman yung nag-declutter, mga Marikoy, tinatanggal ko na yung mga hindi namin ginagamit. Di-declutter ako, mga Marikoy, para kapag nag-nesting na ako, maluwang na dito at marami na akong space na paglalagyan ng mga bagong gamit. Mas maluwang itong kwarto ni Jace, mga Marikoy, compared dun sa kwarto namin, kaya balak namin kapag nanganak na ako, dito na muna kami mag-stay. Pati nga din pala yung mga laruan na nandito sa taas ng cabinet, mga Marikoy, pinalabas ko kay Ate Christine para makita ko yung mga pwede pang magamit at yung iba naman, mga Marikoy, idodonate namin. Halos yung mga nakatago na laruan dito, mga Marikoy, ginamit namin nung nag-start pa lang si Jace na mag-therapy. Katapos ng session niya sa therapy, mga Marikoy, nagpa-follow up kami sa bahay. Dahil nga lumipas na yung panahon nitong si Jace, mga Marikoy, wala na siyang masyadong hilig sa mga laruan. Mas nag-focus na kami sa kanya sa pagsasalita, mga Marikoy. Kaso nga lang ngayon, every makalkal namin na laruan, mga Marikoy, gusto niyang laruin. Kita niya pa nga yung billiard at pinasetup niya pa nga kay Ate Christine. Ito na nga yung naging itsura ng kwarto ni Jace, mga Marikoy. Hindi namin alam ni Ate Christine kung paano kami magsisimula. Buti na lang talaga, masipag itong si Ate Christine at hindi siya nagrereklamo kapag inuutusan ko. Kasi dyan, mga Marikoy, hindi talaga ako nagbubuhat at hindi ako masyadong gumagalaw. Siya na lang yung pinapagalaw ko. Hindi rin ako pwedeng mag-akyat-akyat dahil baka bigla akong mahulog. Dalas pa nga dyan, habang tinutulungan ko siya, mga Marikoy, lagi akong umuupo at humihiga. Tinatanggal ko na nga din pala yung gamit dito sa other side ng cabinet, mga Marikoy, para sabay-sabay na lang namin liligpitin. Habang tinatanggal ni Ate Christine yung mga bags at iba pang laruan ni Jace, mga Marikoy, ako naman, inumpisan ko na naayusin itong mga sapin sa kama, pati yung mga punda ng unan. Meron pa nga mga nahalo na tuwalya dito na tinanggal ko na kasi nakalagay yung mga tuwalya namin sa tabi ng bathtub. Kahit ang dami na namin naliligpit, mga Marikoy, ganyan pa rin kakalat sa kwarto ni Jace. Kung mapapansin nyo, lumuwang dito sa kwarto ni Jace kasi pinatanggal ko kay Daddy Tano yung bed ni Jace na gawa ni Lolo Oka. Malaki na kasi si Jace para doon, mga Marikoy, at nakakasikip na siya dito sa kwarto. Pwede namang i-assemble ulit kapag kinailangan namin. Dito sa mga comforter at sapin sa kama, mga Marikoy, inayos ko na sila by set. Para kapag nagpapalit ng sapin sa kama si Ate Christine, hindi na siya mahihirapan na kumuha pa. Actually, mga Marikoy, kaya madami yan kasi mahilig ako sa mga sapin sa kama at nag-invest talaga ako ng mga gagandang quality. Na kasi yung pinakapahinga namin, mga Marikoy, kaya gusto ko kapag nagpapahinga kami, sobrang komportable ng hinihigahan namin. Nuturuan ko nga pala si Ate Christine dyan ng tamang pagtupi, mga Marikoy, kapag naman hindi ko kayang buhatin, siya na yung naglalagay. Alam ko, masyado pang maaga itong ginagawa ko na pagre-ready para sa pangalawang baby, mga Marikoy. Siguro ganito ako ngayon dahil ayoko nang maranasan yung naranasan ko dati kay Jace. Kung si Jace kasi yung pinagbubuntis ko, mga Marikoy, naniwala ako dun sa mga paniniwala. At kahit hindi ako bumili ng gamit niya, mga Marikoy, pinanganak pa rin siya ng maaga. Nung pinanganak ko siya ni isang gamit, wala siya. Kaya ayoko nang maranasan yun. Ngayon gusto ko ready kami para dito sa pangalawang baby. Hindi lang naman kasi ako yung na-excite ngayon, pati si Jace na. Sa aming tatlo, mga Marikoy, si Jace talaga yung pinaka-excited. Gusto niya nga, bumili na kami ng crib at ilagay na namin dito. Anyway, eto na nga pala yung cabinet para sa pangalawang baby. Ready na, mga Marikoy. Tapos, binight ko na lang yung mga cortina dito para mas maliwanag. Inabala ko kasi, mga Marikoy, na ipasarado itong isang bintana. At dito namin nilalagay yung crib niya, pati yung cabinet na pang change diaper. Dito sa kabilang side naman, para kay Ate Jace pa rin yan. Nandyan pa rin yung mga gamit niya. Hindi pa kami tapos, pero kailangan na umuwi ni
Ate Christine, kaya sabi ko sa kanya, itutuloy na lang namin bukas. Itong inayos namin na para sa pang-live mga Maricoy, tatanggalin na namin yan kasi hindi na ako nakakapag-live. Pero ayusin namin na baby room na pwede pa rin gawin na background sa pagla-live. Paalala lang din, available pa rin ng Jace Marine Cologne mga Maricoy, all scent na for only 399 pesos. Limited offer lang to mga Maricoy.